Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. The Lord is faithful. Palakpakan po natin siya sa nagdaang 43 taong anibersaryo. Pinagdiwang po natin last Sunday. So, napakabuti ng ating Panginoon. Karapat dapat siyang pag-alayan ng papuri at pagsamba. Inawit natin kanina. Ayan. Praise His name. Let all these wondrous works declare His holiness, His faithfulness. Ano po yung pinaka-wonderful na ginawa ng Lord, mga kapatid? Alam po ba natin? Ano yung pinaka-wondrous work? Kasi ang inaawit natin kanina, let all these wondrous works ba? Madami. Pero yung isa sa pinaka-wondrous work ng ating Panginoon. Ano po yan? Yan. Yung ating pong salvation brought about by the redemptive work of our Lord Jesus Christ. So, yun po ang tinutuntun natin, mga kapatid. The light, the abundant light that we have received and we have enjoyed, we continually enjoy dahil po sa redemptive work ng ating Panginoon. So, this is our theology class, part 6. Pang-anim na po sa theology class po natin. At huwag natin pong kalilimutan yung mga napaka-importante mga katanungan tinatalakay po natin sa atin pong pagkatuto. Kailangan nasasagot natin yung mga katanungan tungkol sa ano ba ang buhay? What is the meaning of life? Yung life na meron ka. What is the meaning of life, my dear brethren? Anong klaseng buhay meron ka? What is the meaning of life? Ano yung klaseng buhay yan? That is the everlasting life being enjoyed to the fullest. Yung ganap in Christ. Everlasting life being enjoyed to the fullest in Christ. That is the real purpose why our God decided to give His one and only Son, Jesus Christ, so that we may have that, listen very carefully, so that we may have that kind of life. Okay? Yun ang dahilan, bakit siya namatay? Para ang kanyang kamatayan ay magbigay sa atin ng isang klaseng buhay. Hindi pwedeng masayang yung kamatayan na yun. Kaya pag tinanong tayo, ano ibig sabihin ng buhay? Kailangan alam natin na ang buhay na ito ay hindi kagaya ng mga buhay na nakikita natin sa labas. We do not want that kind of life. Only one kind of life ang gusto nating ma-experience at ma-enjoy. And that is the abundant life that God has promised for us to have as His elect. Huwag kang maghahangad ng ibang klaseng buhay, kapatid. Huwag mo rin gagayahin yung ibang klase ng buhay na kagaya ng mga nakikita mo. Gaano man kaganda, gaano man kasikat, gaano man kapamoso, gaano man kayaman. Wala silang kaligayahan. I'm telling you. Wala silang kaligayahan. Kagaya ng kaligayahan, meron ka because you possess that kind of life. What kind of life? The abundant life that God has given you to enjoy. Life to the fullest. The life that you've always wanted. Kapatid, yun lamang at wala nang iba. Who is Christ? Sino si Kristo? Ang paulit-ulit tayo, kailangan maintindihan natin mabuti. Sino si Kristo? Siya ang nagbibigay ng buhay. Anong klaseng buhay?
buhay na ganap at kasiyasiya. Okay? Kaya wala ka nang ibang pupuntiryahin pa, wala kang ibang hahanapin pa, wala kang ibang sesentruhan, kundi ang ating Panginoong Kristo. Bakit? Kasi sa Kanya mo lang matatagpuan yung buhay na magbibigay sa iyo ng kaganapan at kaligayahan. Okay? Hindi mo matatagpuan yan sa Korean novela. Hindi mo yan matatagpuan kay Cardo Dalisay. Ang dalisay na buhay ay matatagpuan mo lang. Kanino? Kay Jesus Christ. Hindi kay Cardo Dalisay. Tama ba, Cardo Dalisay? Hindi sa ang probinsyano, kundi kay Hesus Kristo lamang. Hindi sa Netflix. Dito, sola Scriptura. Who is Christ? He is the giver of that abundant life. Okay? Kaya kikilalanin mo siya. Yun ang ginagawa natin every Sunday. Yun ang nandun na tayo sa serye. Who is Jesus Christ? And then, who am I? Sino ako? Nasasagot mo ba yan sa sarili mo? Sino ako? Sino ka? You are created in the image of the holy and eternal God. Created in the image of the holy and eternal God. That is the original. Okay? Mamaya pag-aaralan natin, although that is our original state o kalagayan, mga kapatid, hindi na ganun ngayon. Okay? Tatalakayin natin mamaya. Kasi merong rebellion na nangyari. So yung dati nating kalagayan, which is in the image of our eternal and holy God, hindi na ganun ngayon. Since na magkasala ang tao, papunta na tayo lahat sa kapahamakan. Okay? Kailangan naiintindihan natin yon para walang yabangan sa atin, walang paistaran sa atin, walang magaling sa atin. Lahat na ng tao, papunta na sa impyerno. Walang espesyal. Lahat. Papa sa Roma, Pastor Doy, Pastor Jonathan, Pastor Boyet, mga nakaraang pastor natin, papunta sa impyerno lahat. Okay? Kung hindi dumating ang Kristo, lahat papunta sa impyerno. Okay? Walang kayang gumawa ng paraan para ma-undo. Ano yung undo sa Tagalog? Para ma-undo. Kasi sa computer, undo. Tatanggalin mo na yung ginawa mo, na-undo mo. Kumbaga yung nangyari. Walang kayang mag-undo o mag-alis o magbago ng kung anong ginawa ni Satan. Wala. Kahit isa. Ano man kakayanan natin, ano man talino natin, ano man laman ng bulsa natin, gaano man tayo kapangyarihan o pamuso, walang sino man kayang gumawa ng paraan para ma-undo ang ginawa ng kaaway. Ganon yan kapangyarihan. Makapangyarihan ang ginawa ni Satan. Pag-aaralan natin mamaya. At walang kayang gumawa ng paraan sa ating mga nilalang na matalo yung ginawa niya ni Satan. Okay? And that is sin. Yung introduction ng sin. What is sin? Disobedience to God's will or God's command. This sin introduced death or separation from God. Napahiwalay na tayo sa Diyos. Dati, sino ka? You are created in the image of God. Pero dahil sa pagpasok ng kasalanan, kapatid, nahiwalay ka na sa dati mong kalagayan na kasama ang Diyos. You are in your depraved state. Wala ka nang kayang gawin para mapahanga mo o matuwa sa iyo ang Diyos. That is sin. And because of that sin, kasalanan, pumasok na ang kamatayan. Okay? Ang original mo, wala kang kamatayan. Yun ang original mo. Pero dahil sa kasalanan, na-introduce na ang kamatayan. Lahat na ng tao mamamatay.
Okay? Is spiritually separated from God. That is the consequence of sin. And this death also is God's unintentional but necessary reaction to eradicate sin. Okay. Hindi kagustuhan ng Diyos ang kamatayan. No. Although, siya rin ang may control nito, hindi naman si Satan ang may control ng kamatayan, kasi isang araw doon mapupunta si Satan. Ang kamatayan ay reaksyon ng Diyos sa kasalanan, the consequence of sin. Although, ang kasalanan ay hindi ginawa ng Diyos, mamaya pag-aaralan natin, ang originator ng kasalanan or ang author ng kasalanan ay hindi naman ang Diyos, kundi ang kalaban ng Diyos, kikilalanan natin mamaya. Yung resulta ng kasalanan na yon, na hindi nanggaling sa Diyos, ay kontrolado ng Diyos because that is the consequence or God's reaction. Okay? To what? To eradicate once and for all sin. Okay? Para tanggalin ng Diyos sa equation ng creation ang kasalanan. Darating tayo doon, kung isa tayo sa mga hinirang ng Diyos, darating tayo sa isang state o kalagayan na magiging zero ang kasalanan. At never na nating makukumit muli ang kasalanan. Yun ang ginawa o gagawin ng Panginoong Hesukristo. Okay, meaning, yung kapangyarihan ng kaaway na kasalanan, kung saan tayo napahamak lahat, na hindi kayang solusyonan ng tao, ngayon naman, sa pamamagitan ng misyon, ng gawa, o ng tinapos na gawain ng Panginoon. Listen very carefully. Listen very carefully. Dahilan sa tinapos na gawain ng Panginoon, kapatid, ganito naman ang nangyari, na-reverse. Na-reverse na. Ano ibig sabihin ng na-reverse? Dati walang solusyon ang kamatayan at ang kasalanan. Dati, walang makakaya sa kapangyarihan ng kaaway ng Panginoon. We cannot undo that. Okay? But because of the power of the finished work of Christ, listen very carefully, na-reverse at naibalik sa dating kalagayan, sa orihinal na kalagayan, ang buhay ng kanyang mga hinirang. Okay? At kailanman, hindi na kayang i-undo ng kapangyarihan ng kaaway ang tinapos na gawain ng Panginoon. Okay? That is the greatest work of our God sa creation. Kaya inaawit natin na, oh, praise His name. Ano yun? Let all these wondrous works declare His praise. Ang pinaka doon sa wondrous work ng Panginoon, mga kapatid, is yung redemptive work niya, which is already finished. And the enemy cannot undo what Christ has done. Ganun ka-secured, mga kapatid, ang iyong kaligtasan. Pag naiintindihan mo yon, nagiging totoo ang offering mo ng papuri at pagsamba. Kung hindi mo naiintindihan yon, you are offering a strange fire. Ano yung strange fire? Alalang, umaawit ka, pero hindi nakakaabot sa langit ang pag-awit. Bakit? Dahil wala kang appreciation sa wondrous work ng Lord na kaligtasan. Sapagkat hindi mo talaga naunawaan
But God's promise is, mga kapatid, that you will understand. And it is very important. That understanding, mga kapatid, ay napaka-importante para maipahatid mo sa Panginoon ang tunay mong pagpapasalamat at pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Because you know that you are really a sinner, makasalanan, at walang kayang gawin para mailigtas mong sarili sa bulusok papunta sa kapahamakan. But God, in His wondrous work, in His redemptive, finished work, kapatid, ikaw ngayon ay merong isang buhay na ganap at kasiyasiya. Papunta kang langit. Okay? Yun yung pinag-aralan natin sa theology class number 5, which is, what is death? And now, we will discuss our sixth question. Sixth question is, yan ang ating sixth question. Who is the author of sin? Okay. Sino ang author ng sin, mga kapatid? Sino ang may akda ng kasalanan? Huwag mahiya. Sino po? Si Diablo yung ahas. Ang Diablo yung ahas. Yes, yun ang pag-aaralan natin. Dahil sabi nga natin, mga kapatid, hindi tayo lalagpas sa kung ano yung nakasulat. Okay? Ang lahat ng pag-aaralan natin, mga kapatid, ay hahanguin lang natin sa kung ano yung binuksan ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sola Scriptura. Hindi tayo lalayo doon. Okay? Because the sola is Scriptura. Ang Bible or ang Biblia lamang ang ating magiging batayan kung saan tayo tutungtong. Okay? Wala tayong ibang uunawain, tatanggaping katotohanan maliban sa kung ano yung nakasulat sa kanyang mga salita, sola scriptura. So tama yung sinabi ni Kuya Al, sino ba ito? Author ng sin. Okay? Because in the early onset of creation, wala namang pangalang binanggit doon. Okay? Basahin natin yung Genesis chapter 3, verse 1 to 7. Genesis chapter 3, verse 1 to 7. Yan. Wala namang mababanggit dyan na pangalan. Okay? Pero, ini-introduce na ng Panginoon sa napakaaga, sa simula ng istoryang ipapaunawa niya sa sanlibutan, sa simula pa lamang ng istorya na ito, ay ipapakilala na ng Panginoon kung sino ang kalaban. Although, hindi pa siya mababanggit dito sa pag-uusapan natin, pero habang pinag-aaralan natin, from Genesis all the way down to Revelation, lulutang sino ba itong ahas na sinasabi ni Kuya Ad. Okay, we will start in Genesis chapter 3, verses 1 to 7. Now the serpent, ano daw? Sino daw? Serpent. Diyan tayo magsisimula. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, okay, ang sinabi dyan, serpent. Okay? Pero mamaya-maya, yung serpent na ito ay, anong ginawa? Nagsasalita. Okay, nagsalita. Kasi, he said, yung serpent na ito ay nagkaroon ng gender. Anong gender siya? Lalaki. Okay, so malinaw to Walang pangalan, ahas, pero maya-maya, nagsalita tong serpent at pinatungkulan siya ng Biblia na lalaki. Lalaking ahas. Sabi diyan, he said to
woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? Sinabi pa talaga ng Diyos na huwag kang kumain ng anumang bunga sa halamanan? Magaling tong ahas na to. Sinasabi natin kanina, listen very carefully. The original creation, mga kapatid, is holy, eternal. Mahusay ang Diyos. Mahusay ang Diyos. Ito walang lalamang sa Kanya, pero may i-introduce dito na kalaban na mahusay. Okay? So, bago natin kalkaling mabuti ito mga kapatid. It is important, mga kapatid, lalo na sa pag-aaral natin ng Biblia, ang daming pinag-aaralan sa Biblia. Pero once na nag-aaral ka ng patungkol sa exposure, listen very carefully. Please listen very carefully. Once na nag-aaral ka patungkol sa exposure o mai-expose, yung tactics, yung strategies, yung deception, yung gawain ng kaaway ng Diyos, hindi ito papabayaan lamang ng kaaway. Tandaan natin yan. It will be opposed. I-oppose niya. So, huwag mo isipin na mas magaling ka kay Satan. Huwag mong iisipin na mas magaling ka kay Satan. Kailanman huwag mong iisipin yun. Kung may isipin, mahusay ako at mas magaling ako kay Satan. No! Hindi mo kakayanin ang talino. Okay? I'm telling you the truth. You are not at par doon sa kakayanan, sa scheme, sa deception, sa talino ng kaaway ng Diyos. Okay? Ano ang kumpiyansa natin ngayon, Pastor? Ang kumpiyansa natin ay dahil namumuhay at namamahay sa'yo, sino? Ang banal na Espiritu na mas stronger, mas matalino, mas mahusay kesa sa Diablo. Greater is He who is in me than he, the serpent, who is in this world. So, wala kang ibang kumpiyansa. Huwag mong yabangan ang iyong sarili. Wala kang ibang kumpiyansa maliban sa acknowledgement mo na kasama mo ang banal na Espiritu. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, kailangan talaga ng mahusay na paghingi ng wisdom sa Diyos. At ibibigay niya yon sa pamamagitan ng banal na Espiritu nasa sayo. Okay? Dito ma-introduce how the enemy deceive. Paano ang taktika niya na ano yung deceive? Manlinlang. Okay? Manlinlang sa mga creation ng Diyos. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden. But God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. And you must not touch it, or you will die. Pakibawalan mo. Ayan ang sinasabi natin. Ayan. Or you will die. You will not surely die. Okay? The serpent said to the woman, and then 5, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. 6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food, and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it.
she also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Okay. At the early onset of creation, of history, tandaan natin, nilulutan na kaagad ng Panginoon sino ang kaaway. Okay? Ang original creation sa heaven, mga kapatid, walang bahid ng kasalanan. Dahil hindi nag-create ang Diyos ng hindi mabuti. Ganon din ang ginawa niya, mga kapatid. Kung babasahin natin yung Genesis chapter 1 and chapter 2, sa creation, sa physical realm, sa physical world, walang creation doon na sinabi ng Diyos na pagkayarin niya i-create, ay nagkaroon siya ng, ay, parang hindi mabuti ang ginawa ko. Anong mababasa natin sa lahat ng creation? Pagkatapos i-create ng Diyos ang creation, ano yung kasunod na sinasabi ng Biblia? At sinabi ng Diyos na ang creation na ginawa niya ay mabuti, good. Walang ibang creation na ginawa ang Diyos na hindi mabuti. Nung kinreate niyang tao, created in the image of God, anong sinabi niya? Anong sinabi niya? Good lang ba? Nung tao na ang created ng Panginoon, anong sinabi niya? Very good. Noon lang sinabi ng Diyos, nung tao na ang created niya, noon lang niya sinabi na lamang ang tao sa other creation. Because nung ginawa niya ang tao, ang sabi ng Lord, ang creation na ito ay very good. Ibig sabihin, apart, higit, kesa sa ibang mga creation na nakikita. But, mga kapatid, pinakita kaagad at gustong inutang ng Diyos at hindi siya na-caught by surprise. Okay? Hindi siya na-caught by surprise or hindi siya nasurpresa sa kung ano ang gagawin ng kaaway. Alam na niya kung anong gagawin ng kaaway. Okay? So pagkat dito sa istorya na ito, ilulutang ng Diyos na ano ang laman ng nasa isip at nasa puso ng dyablo. Or shall we say, dahil hindi pa naman sinasabi yung magiging pangalan niya, ng isang angelic being na nagngangalang Lucifer. Okay? May nakikita ang Diyos sa angelic being na ito na tanging siya lamang ang nakakakita. Unti-unti nating pag-aaralan yan sa Book of Isaiah and Ezekiel. Wala pa ang creation natin. Meron ng creation na nauna, which is the spiritual realm, kung saan nakatira ang mga angelic host. At isa doon, si Lucifer. Okay? Na tinawag, mamaya, makikita natin, tinawag ng Ezekiel na the model of perfection sa Ezekiel. Okay? Dahil ang Diyos lamang ang omniscient, although powerful ang mga anghel, pero ang Diyos lang ang may kakayanan na makatalos, makaalam kung ano yung takbo ng isipan at takbo ng puso ng kanyang mga nilalang. Ang tanging nakakakita ng nangyayari sa kaibuturan ng puso ni Lucifer ay Diyos lamang. Okay? Hindi niya nilalabas yun ni Lucifer, nakikita ng Diyos sa kanyang isipan at sa kanyang puso. Okay? Ang istorya
na kung saan nakapaloob tayo, mga kapatid, ay isang malaking pagpapaliwanag ng Diyos sa kung ano yung nakita niya sa kaibuturan ng puso ni Lucifer. At dahil siya'y righteous at matuwid na Diyos, papakita niya bakit niya kailangang husgahan sa huling panahon ang mga anghel na nagkasala sa Kanya. Ipapaliwanag ngayon sa pamamagitan ng misteryong ipapakita niya sa history ng sangkatauhan, sa physical creation. Okay? Sa pamamagitan ng kasalanan, kamatayan, at ang huling hatol na gagawin kay Satanas, sa kanyang mga kasama, at sa mga taong madadaya ni Satan. Okay? So, sa pinag-aralan natin dito, mga kapatid, meron tayong tatlong pamamaraan kung saan nilutang ng Diyos paano ba dadayain ni Satanas ang sangkatauhan. Tatlo. Mababasa natin yon sa verse 6 ng Genesis chapter 3 na binasa natin kanina. Ano-ano yon? Verse 6 says, pakibalik nga yung verse 6. Yan. When the woman saw that the fruit of the tree was good. That is number 1. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food. Okay? Number 1. Ito yung food. Huwag nating babasta-bastahin ang pagkain. Okay? Although, para sa atin ngayon, ang pagkain ay matatansya natin na parang hindi naman siya ganun ka-importante sa atin. Sapagkat tayo ang tawag dito, wala tayong shortages, food shortages. Kung ang karamihan sa atin ay nandun sa kalagayang maayos at kumakain ng tama, walang problema at di naiisip ang patungkol sa pagkain. Para sa atin, ang usapin patungkol sa food security ay hindi naman gano'n ka-importante. Pero darating araw, mga kapatid, sinasabi ng Biblia na magkakaroon ng shortages sa pagkain. At sinasabi ng Biblia na dahil sa kakapusan ng pagkain, sa kakapusan ng pangailangan sa ating katawan, sa pagkain, maging ang anak ng mga magulang ay kakatayin nila, makakain lamang sila. Biblically, nakasulat yun. At yun ay nangyari noong mga nakakaraang panahon. Nangyari yan, biblically, na dahil sa kakapusan sa pagkain, maging ang anak mo ay matututunan mo at matatanggap mong kainin. Okay? Katayin para magkaroon ka ng pagkain. Sana hindi yan darating sa atin, mga kapatid. So hindi natin babasta-bastahin na ang dyablo ay kaya palang dayain ang tao sa pamamagitan ng pagkain. Yun ang unang-unang nakatala. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food. Good for food. So, you are tempted, mga kapatid, patungkol sa pagkain, to secure and hoard and be stingy, maging maramot. Maraming taong maramot. Iimbak nila sa kanilang sarili. Alam nilang maraming nangangailangan, maraming dapat makakain, pero maraming tao stingy or maramot, hahayaan mabulok sa kanilang imbakan
Maisecure lang ang sarili, mabubulok. Pag malapit ng mabulok, tsaka gusto mong meron ba kayong mga ganyang kilalang tao? Pag pabulok na yung pagkain, ilalabas na nila. Kasi alam nila, hindi na rin nila makakain, ilalabas na. O baka naman gusto niyo. Nang ganito, marami dito. Maraming ganyan mga kapatid. So, yun ang una, patungkol sa pagkain. At patungkol din sa pagkain, natututo ang tao sa sobrang gutom. Natututo ang tao at natetem na anong ginagawa? Magnakaw. Still, magnakaw. So, wag babasta-bastahin ang temptation ng kaaway patungkol sa pagkain. Good for food. Lust of the flesh. Maraming tao sa kakapusan humahawak sa patalim, sabi ng mga kasabihan. And then number 2, na paggamit ng kaaway or temptation ng kaaway is, sabi niya, number 1, good for food. Number 2, pleasing to the eye. Okay? Ibig sabihin, masarap sa paningin. Ano ibig sabihin? Lust of the eye. Dadayain ka ng dyablo na magkaroon ng mga bagay na masarap sa paningin. Okay? You are tempted to secure and acquire things, material things, physical things, to be renowned, someone na merong mga bagay na wala ang iba. Okay? Karamihan dito tayo bumabagsak, mga kapatid. Natetempt tayo na magsumikap, na mag-acquire ng mga material na bagay para masabi na nakakalamang tayo sa iba. Hindi natin namamalayan, kapatid, ito ay pandaraya ng dyablo sa atin. You are tempted to acquire material things, to be renowned, to have a good standing. Uso ngayon yung tinatawag na status symbol. Alam niyo yung mga status symbol? Sa mga young people, ano yung cellphone mo? Ayan young people, ano cellphone mo? Ay, Samsung ka lang ba? Ang sa akin, iPhone. Okay? Status symbol. Parang pang hindi ka nandun sa ano tawag sa gano'n? Pinakamagandang klase, parang segunda klase ka lang. Hindi ka namin ka-level. That is the lust of the eye, deception ng kaaway, prestige. Okay? To have a good standing, to have a something na masasabi mong status symbol. Ay, anong suot ni Pastor? Wow! Si Pastor, naka-Rolex. Hindi po Rolex to Casio to, Casio. Ha! Si Pastor, naka-Rolex. Ano yung relo nyo? Status symbol. Okay? Temptation of the enemy. Bakit? For you to have a view sa madla na nandun ka sa mataas na kalagayan. High reputation. For what? For selfish honor and glory. Yan ang mga kinakabagsakan ng mga taong dinadaya ng kaaway. Baka isipin natin, Pastor, okay lang naman yun nagsumikap naman ako pinag-ipunan ko to, Pastor. Pinag-ipunan ko to. Karapatan ko lang na magkaroon ako nito. Pinag-ipunan ko to Sila mga tamad sila Sila hindi naman sila nag-iipon Ako meron nito. So, entitled ako na magkaroon ng mga bagay na ganito. Kasi nagsumikap ako. Okay? It may be good if
walang nakikita sa'yo na gusto mong magkaroon ng selfish glory and honor na pag nagsama-sama kayo at pag nilabas mo yung wala pala dito yung cellphone ko na iPhone. Pag nilabas mo yung ano yan? iPhone. Ano yan? Latest. Kung walang motibo na gano'n na nakikita ang Lord, nasa tama ka. Pero kung may nakikita ang Lord na motibo para sa sarili mong kasikatan, selfish na honor and glory, kapatid, bumagsak ka na doon sa pandaraya ng kaaway. Lust of the eye. Prestige. And then, number 3 temptation is, and also desirable for gaining wisdom. Listen very carefully, young people. Ang third temptation na pwedeng pasukan ng diablo na hindi mo namamalayan, kagaya ng pinandaya niya kay Adan at kay Eva is, alam mo, pag kumain ka niyan, magkakaroon ka ng karunungan, magiging kagaya ka ng Diyos, knowing good and evil. Kapag hindi mo namamalayan, kapag hindi mo kilala ang Diyos mo, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga patakaran, at hindi mo rin kilala ang diablo, iisipin mo na ang katalinuhan ay mabuting bagay at kailanman hindi masama. Yan ang iisipin mo. Dahil mas matalino ka sa iba, mabuting bagay yun. Tanong, yung mga nasa Senado ba? Kongreso? Presidensyo mo? Na nagdaan? Pangkasalukuyan? O ba sa hinaharap? Hindi lang sa Pilipinas? Sa mga ibang bansa? Hindi ba sila kargado ng katalinuhan? Tanungin mo yung sarili. Hindi ba sila kargado ng impormasyon? Hindi ba sila kargado ng karunungan? O kargado sila? Ang tanong, sa nangyayari sa bansa natin ngayon, yung mga taong kargado ng katalinuhan, ang tanong, sa palagay nyo, saan nila ginamit ang katalinuhang meron sila? Sapagkat nababalita natin na ang katalinuhan ay ginamit nila saan? Sa pagtatago ng mga bagay na ninakaw nila. Milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. So sabihin natin, lagi bang maganda ang binubunga ng katalinuhan? O kayang gamitin ng kaaway ang iniisip mong katalinuhan na kalamangan mo sa karamihan? Pride of life, knowledge. You are tempted to acquire knowledge or information or understanding or skill or experience or education that can give you an edge or leverage to exploit the unsuspecting, uneducated victims. Sinong biktima ng mga matatalinong tao na ito? Ang walang kamalay-balay na mamamayan. Wala tayong alam? Sino may alam kung hindi inilutang ang problema? Hindi ko nga alam na mayroong flood control project. Hindi ko alam yon na mayroon palang flood control project. Nung sumabog na ang istorya, tsaka ako nang naintindihan. What? Pwede pa nang magnakaw ang matatalino? Habang naghihirap ang mga unsuspecting and uneducated
victims na kagaya natin. Kaya pala, ang hirap-hirap nating ipunin ang 100 piso. Yung pala, ang malaking bulk ng pera ay nandun sa matatalino. Na buhay pa ay nakahanda na lutuin ang mga kaluluwa sa impyerno. Hindi mo sila katulad kapatid. Listen very carefully. Huwag mong babasta-bastahin. Matalino ka? Okay? Bakit gusto mong maging matalino? Para ano? Magkaroon ka ng kalamangan sa iba? Mas skilled ka? Para ano? Para magamit mo as leverage, as an edge to control the unsuspecting, uneducated victims. Kaya delikado mga kapatid. Sa iglesia, alam natin, sa iglesia ba hindi mangyayari ito? Ang daming example. Ano nangyari kay Lucky Buloy? Unsuspecting victim. Okay? Anong ginagawa niya sa mga young people na babae? Sinisipingan. Sino nakaalam? Ginagamit ang katalinuhan kuno, kaalaman kuno, espiritualidad kuno, kalamangan kuno sa mga unsuspecting victim. That's why sa ating iglesia mga kapatid lagi, let's listen very carefully. Kailangan nating matutunan. Kailangan maintindihan nating lahat. Hindi pwedeng papayag lang kayo dahil sinabi ni Pastor Doy. Wala na kayong pagsisiya sa tama ba ang sinabi ni Pastor Doy. Lahat tayo ini-encourage, alamin natin ang katotohanan sapagkat ang pagkaunawa lamang ng katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hindi yung sinabi ni Pastor Doy. Pwede kayong iligaw ni Pastor Doy? Pwede. Kaya ba ni Pastor Doy na iligaw kayo? Kaya. Ngunit saan pupulutin si Pastor Doy kung ililigaw niya ang Truth and Life Christian Church? Sa kapahamakan. Okay? Kaya nilulutang natin, paano nagtatrabaho ang dyablo doon sa mga bagay na parang pwede nating tawagin need. Kailangan natin. Kailangan ba natin ng food? Kailangan natin. Kailangan ba natin ng mga bagay na material? Kailangan natin. Kailangan ba natin ng knowledge? Kailangan natin. Pero kayang i-twist ng dyablo ang need natin ito at gamitin natin to exploit other people. So inilutang lamang muna sa pag-aaral natin ngayon mga kapatid, ano yung ginamit ng dyablo para alisin sa orihinal na kalagayan, listen very carefully, ang sangkatauhan na epektibo pa rin niyang ginagamit sa ating kapanahunan ngayon. Yun pa rin, hindi nagbabago ang motive ng dyablo. Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Food, prestige, knowledge. Hindi nagbabago. The same. The same. Okay, hanggang dun lang muna tayo. Pag-aaralan natin iba next time. Ano ang ating life's question? Life's question. Yan. Itong life's question natin mga kapatid. Siyasatin nating mabuti ang ating sarili. Listen. Baka tinatrabaho tayo ng dyablo. Baka hindi natin namamalayan na nagtatrabaho ang dyablo sa atin sa mga kategorya ng ating buhay. Okay? What is the most appealing want/need in life that Satan can tempt you, can easily tempt you with? Number 1,
Malakas ba ang temptation na ni Satan sa iyo sa pagkain? Number 2, sa prestige. Number 3, sa knowledge. Ito niliwanag natin kanina, ano-ano yung mga yan. Yan ang pag-uusapan natin sa ating groupings, mga kapatid. Tingnan natin mabuti. Importanteng naintindihan natin paano nagtatrabaho si Satan sa ating mga isipan. Okay? Para mapaghandaan natin at mabantayan natin na hindi niya tayo madadaya. Okay. Group number 1, Pastor Doy, Sister Angging, Sister Faye. Group number 2, Sister May, Sister Shielo, Sister Debbie. 3, Brother David, Brother James, Brother CJ, Brother Gab. 4, Sister Mia, Sister Aliyah, Sister Lobby. 5, Sister Mapol, Sister Lolit, Sister Marie. 6, Sister Dia, Sister Hazel, Sister Madison. 7, Brother Marlo, Brother Amiel, Brother Michael. 8, Sister Badet, Sister Crystal, Sister Rona. 9, Brother Kyle, Brother Slash, Brother Kyle Darren. 10, Pastor Boyet, Sister Marisa, Brother Ray. 11, Sister Celia, Sister Diana, Sister Joy. 12, Brother Midel, Sister Anna, Brother Hinaro. 13, Brother JR, Brother Al, Sister Perla. 14, Pastor Jonathan, Sister Tess, Sister Snooky. And last, 15, Sister Ligaya, Sister Michelle, Sister Annie. So ngayon po mga kapatid, record-breaking po ang ating attendance. Panalangin natin sa Panginoon na magtuloy-tuloy ang attendance. Usually, ang attendance natin sa prayer meeting is 28:30, 28:30. Nandun tayo palagi. Ngayon po, binasa ko, nasa 15 groups tayo, times 3, nasa 45 po tayo, plus 1, 46. Wala si Tonyo. Saan mo gustong number? Pick a number. 1 to 15. Ha? 6. Doon ka kay Sister Dia. Number 6. Sister Dia, Sister Hazel, Sister Madison, and Brother Tonyo. Okay. Napalakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, punta po tayo sa ating groupings. Hindi, nalimutan ko po.